Ang tunay na pagkatao ni Amy Marcos. Bakit nagagawa niyang magtraidor sa kanyang itinuturing na kapamilya? Ang masakit pa nito, ang pinagtatanggol niya ay yung mga taong yumuyurak at umaalipusta sa kanyang itinuturing na kapatid. Masakit aminin, na sa kabila ng pagsisikap ng ating Pangulo na may ahon ang ating lugmok na bansa at pagtatanggol sa ating mga pag-aari at nasasakupan sa mga dayuhang umaangkin dito, ay ganun na lamang ang kanyang pagkontra sa pulisya at paninindigan ng ating pamahalaan laban sa mapang abuso at malulupit na dayuhan at ilang mga kababayang kumakampi sa kanila, na handang maging makapili para lamang sa kanilang pakinabang. Ayoko sanang maniwala na baka nga totoo ang matagal ng balibalita na siya ay anak ng dating mayor na si Arsenio Lacson, dahil kung pagmamasdan mo kasi ang kanilang mga larawan, totoong magkahawig sila, ang ilong, ang mata, at lalo na ang mahabang baba, hindi tulad ni na Bongbong at Irene na talagang kamukha ni Ferdinand Edrelan Marcos. Sana ay nagkakamali nga ang aming hinala, sa mga bagay na ito, sana patunayan ni Amy na siya ay tunay ng isang Marcos. Huwag kang padala sa mga taong may pansariling mga hangarin sa buhay, na handang ipagbili ang kanilang mga pagka-Pilipino sa mga dayuhan. Gumising ka na Amy, malapit na ang eleksyon. Baka kahit mayor ng Maynila ay hindi ka palaring manalo. Dito sa papanoorin nating video, ay tinanong si Madam Imelda Marcos kung bakit may nagsasabing si Amy raw ay hindi tunay na anak ni Ferdinand Edrelan Marcos at anak ito ni Arsenio Lacson. Dito ay magugulat si Madam, na para bang napasalang sa isang hot seat, medyo natarante siya at nautal-yutal na parang may gustong itago. Well, kayo na po ang humusga. Alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano naman ang Lacson? No, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Ano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. Aha. Once, when there crowned was a you, Miss Manila. Miss Manila contest. Nanalo kayo? Hindi ba? Second Kumuha si Lacson ng sila Amorsolo para beauty contest talaga. Lahat ng mga kandidato pinapili. Akong nanalo. Oo. Pero si Arsenio, yung in charge ng international beauty contest, meron siyang money contest. Meron lumabas doon. Tapos ang sabi ni Lacson, kung anong desisyon ng mga artist, yun ang kunin si Imelda. Sabi niya ganyan. Sabi ko, kasi at lalo na, mas maganda naman ito kaysa doon sa nanalo sa pera. Yun lang. That's the only time. And that's the only time you met him? The only twice. Wow, I've heard that so many Because- times. And I said, ano ba? This girl was born in November 1955. You were married in May. Talaga. 54. Oh, 54. I know. Oo. And then, at saka, at hindi ako, You were not fooling around. And I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Hindi ako. No. Sino nga ba si Imelda Marcos? Si Imelda Remedios Visitacion Romualdez ay ipinanganak noong ika-2 ng Hulyo 1929 sa San Miguel, Manila. Ang ama niyang si Orestes Romualdez ay isang abogado at ang kanyang ina ay si Remedios Trinidad, ang pangalawang asawa ni Orestes. Pang-anim na anak si Imelda sa 11 magkakapatid at panganay na anak siya ni Remedios. Hindi naging madali ang buhay ni Imelda noong bata pa siya. Sa edad na 8 taon ay nauli na siya sa ina dahil sa sakit na pneumonia. At sa parehong panahon ay hindi na rin gumanda ang financial status ng pamilya. Kaya naman lumipat sila sa Tacloban, Leyte, ang probinsya ng kanyang ama, upang mas masuportahan ang pamilya sa simpleng pamumuhay. Dito na papasok ang kanyang love story bago maging first lady. Number 1.
Ninoy Aquino. Meldy ang tawag ni Benigno Aquino Jr. o Ninoy Aquino noon kay Imelda Marcos. At in-describe niya ito sa isang interview bilang the most beautiful woman who looked like the Virgin Mary. Crush niya dati si Imelda at dati silang nag-date. Katunayan, naging escort niya ito sa isang charity ball. Sa isang interview naman ay nasabi ni Imelda na hate daw niya si Ninoy dahil he dropped her like a hot potato when haciendera Cory came. Sa tanong kay Ninoy kung bakit hindi sila nagkamabutihan, ay she's too tall for me ang sagot ni Ninoy. Ngunit sa pananaw ni Imelda ay dahil ito sa wala pa siyang maipagmamalaki noon. Hindi siya sikat at isa pa lamang siyang probinsyana na nagbabaka sakali sa mga beauty contest. Taong 1953 nang manalo siya bilang Miss Manila. Nabalita ang nagka-crush din di umano sila President Elpidio Quirino at Manila Mayor Arsenio Lacson noong panahon na iyon. Dito din nag-cruise ang landas nila ni Ninoy, ngunit hindi na lumago pa ang ano pa mang pagkakaintindihan na mayroon sila mula nang dumating ang mayamang haciendera na si Cory Aquino. Number 2. Elpidio Quirino. Head over heels noon si Presidente Elpidio Quirino sa tinaguriang Rose of Tacloban na si Imelda. Sa edad na 18 taong gulang ay nasa kasagsagan ng kanyang kagandahan si Imelda. Madalas siyang nag-i-stand out sa karamihan ng tao, kaya hindi nagtagal ay madalas siyang naaanyayahan para sa iba't ibang fundraising events sa bayan ng Leyte. Hindi lang ganda ang mayroon si Imelda. Magaling din siyang kumanta at ipinagmamalaki siya ng mga Leyeteños tuwing nag-iimbita sila ng mga politiko, kasama na dito si Presidente Elpidio Quirino. Taong 1949, pinarangalan ng isang piging at espesyal na programa si Pangulong Elpidio Quirino na ginanap sa Divine World University sa Tacloban. Umawit ng ilang kanta si Imelda para sa kanilang high-profile na panauhin at agad na bihag ang puso ni Pangulong Elpidio Quirino. Labis na nabighani ang Pangulo kay Imelda na ayon sa balita ay sinabi nito kay Finance Secretary Pio Pedrosa na seryosong kinonsidera ni Pangulo na ligawan si Imelda. Sa panahong ito ay biyudo na ang Pangulong Elpidio, gayunpaman ay hindi ito itinuloy ni Elpidio Quirino dahil makakasira lamang ito sa the prestige of the office of the presidency. Kaya hindi na niya ito ginawa. Number 3. Mayor Arsenio Lacson. Sa unang termino ni Lacson, nangyari ang isang insidente na naging kontrobersiya kahit siya ay pumanaw na. Ika-23 ng Marso 1953, isang matangkad na dalaga mula Leyte ang pumunta sa kanyang opisina. Ito ay si Imelda Romualdez na umaapela na siya dapat ang manalo bilang Miss Manila at hindi ang isang Norma Jimenez na nauna nang idineklarang winner ng board pageant. Sa panahong iyon ay may nabuo ng bad reputation si Lacson bilang chain smoker, babaero at manginginom na politiko. Ang pagkikita nilang ito ay naging topic sa maraming lugar kung saang sinasabing si Amy Marcos, ang panganay na anak nila Ferdinand Marcos at Imelda, ay hindi anak ni Imelda kay Ferdinand kundi kay Lacson dahil sa pagkakahawig ng mukha ng bata kay Arsenio Lacson. Ipinakilala niya si Imelda Romualdez sa publiko nang piliin niya ito bilang Muse of Manila sa isang Miss Manila pageant. Nang kunin ni Ferdinand Marcos si Imelda sa isang whirlwind romance, ay hinamon ni Lacson si Marcos ng isang fist fight na siyang tinanggihan ni Marcos. Number 4. Ferdinand Marcos. Early 1950s ay lumipat sa Manila si Imelda hanggang manalo siya bilang Miss Manila taong 1953. Ika-6 ng Abril taong 1954 ay pumunta siya sa isang budget hearing kasama ang kanyang cousin-in-law para dalawin ang pinsan niyang si Daniel Romualdez na isang Speaker of the House. Nang mag-recess na ang hearing ay pumunta sa kantin si Ferdinand Marcos at nabighani nang makita si Imelda. Nakiusap si Ferdinand na ipakilala siya sa dalaga na ginawa naman ng kanyang kaibigan na si Jose Guevara ng The Manila Times. Matapos ang 20 minuto ay nag-alok ng kasal si Ferdinand Marcos sa kanya na ikinagulat ni Imelda.
Ayon sa interview kay Imelda, ang sinabi ni Marcos ay, Miss Romualdez, if you will allow me and marry you right now, will you marry me? Na siyang sinugot ni Imelda ng how can you marry me? You only met me 10-15 minutes ago. This is love at first sight naman ang sagot ni Ferdinand sa kanya. There's no such thing as love at first sight. Balik naman ni Imelda. Ngunit mapilit si Ferdinand. Sinabi nito na mula pagkabata ay may dream girl na siya na kanyang iginuhit. Ganitong itsura, ganitong ugali, ganito siya ngumiti. Dala-dala daw ni Ferdinand ang sketch na ito at lahat ng babaeng dumaan sa kanyang buhay ay dumadaan sa sketch na iyon. Ngunit hindi tumutugma. Suddenly, we came along and it matched perfectly. So, it's not love at first sight. I loved you all along. Dito na nagsimula ang 11-day whirlwind romance nila na humantong sa kasalan at habang buhay na pagsasama. 23 lamang si Imelda at 37 naman si Ferdinand. Hindi naman ito pinagsisihan ni Imelda dahil napatunayan naman ni Ferdinand Marcos kung gaano siya kamahal nito. At kahit kasal na sila, ay may mga love letters pa rin ito para kay Imelda. Totoo sa ipinangako ni Marcos nang sabihin niyang I don't believe in courtship. It's a waste of time. If I love the person, I'll tell her right away. But for you, I'll make an exemption. Just love me now and I will court you forever. 11 diamante ang laman ng singsing na ibinigay ni Ferdinand kay Imelda. Isang representasyon ng kanilang 11 araw na pagliligawan. Talagang imeldific ang kanilang pagmamahalan.